Launch ang Santos Pharma. Ilalabas ang Everlife. Mr. Santos, pwede mo bang i-reveal ang main content ng launch? Pwede ka namin i-interview? Maligayang pagdating sa Santos Pharma Launch. Ang gamot na ilalabas ngayon ay Everlife. Everlife, mula sa alamat. Ang buhay ng tao, ang pag-asa, at panginion ng lahat. Isang tabletas lang, 50 taon ang buhay. Ang lahat ng sangkap ay galing sa halaman. Walang side effects. Ang pagdating nito ay magdadala ng malaking pagbabago sa mundo. Boss Andrea, totoo bang ang Everlife ay magdadala ng malaking pagbabago? Bella, quality tao na ang aking galing, natutunan mo. At higit pa, ang susunod na daan, ikaw na ang bahala. Opo, maestro. Alam ko, ang iniisip mo ay ang iyong pinagmulan. Nasa kahon na ito. Ipapasa ko sa'yo ang huling misyon. Protektahan si Andrea 2 buwan. Siya ang nag-develop ng Everlife. Misyon, tapos seal magbubukas. Dito ang aking pinagmulan. Ina, ama, malapit ko nang malaman ang katotohanan. Maestro! Wala nang pag-unlad. Gusto mong umangat? Magpakalalaki. Magpunta ka. Andrea Santos. Sa dami ng tao, saan kita hahanapin? Andrea, tumigil ka! Andrea! Andrea! Tumigil ka! Boss Andrea, young Boss Andrea, hindi pa tapos ang usapan. Bakit nagmamadali kang umalis? Pasensya na, Boss Chris. May importante akong kailangan gawin. Bakit biglang nahihilo ako? Ang lalaking gusto ko ay hindi ko pa nabibigo. Sumuko ka na sa akin ngayong gabi. Tulong? Isakay niyo siya sa sasakyan! Opo! Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Walang importansya. Siya. Hindi mo maaring dalhin. Patayin niyo siya! Kukuha pa la! Opo! Okay. Magaling. Isipin mo to. Mainit. Sobrang init. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis. Bitiwan mo ako. Ano to? Bakit ako din mainit na? Baka may problema sa aking puwersa?
Ano ang ginawa mo sa akin? Maraming salamat sa pagligtas mo. Matapos kagabi, ang aking lakas ay lumakas. Bakasya ay... First time ko to. Para sana sa babaeng mahal. Di ko akalain na mawawala agad. Sira ka! Kagabi, ikaw ang nagumpisa. Siya ka? Ako ang... nawalan, di ba? May 1,000,000 dito. Tanggapin mo. Huwag mo sabihin sa iba. Para na rin to sa pagligtas mo. Para hindi maulit ang kagabi, pwede akong maging bodyguard mo. Hindi ko kailangan ng bodyguard. May sarili akong bodyguard. Ang kaso, kahapon hindi sumunod, kaya nagkaroon ng aksidente. Huwag kang mag-attempt ulit. Kailangan mo ako. Bakit parang baliktad ang kwento? Parang may mali? Di ko narinig na may bagong bodyguard. At babae pa. Mag-ayos na! Dumating na si Andrea! Welcome, Andrea! Welcome, Miguel! Bakit ka nandito? Nandito para sa boyfriend ko. May problema ba? Kailan ako naging boyfriend mo? Miss Tan, magpakabait ka. Ang Everlife ng Santos Pharma gustong-gusto ng pamilya Reyes. Alam ng lahat na sila ang may hawak ng kapangyarihan. Ang makakatulong lang sa iyo ay ang pamilya Tan. Kung susunod ka lang sa akin, protektahan kita at ang pamilya Santos. Kung hindi, makamawala na ang Santos Pharma. Tama, di ba? Di mo ba tiningnan edad mo? Pinipilit mo pa si kuya. Mas gusto lang ni ate kausap si kuya? Nagsiselos ka? Relax lang. May fiancé ka na, di ba? Bakit ka pa nambubulabog sa amin? Fiancé? So what? Di naman ako mahihirapan maglaro. Eh, gwapo kasi si kuya. Gusto ko talaga ang tipo niya. Andrea, isip mabuti. Susunod ka sa akin para ligtas ang Santos o ipapalit ang Santos sa Reyes Group at mawalan ng lahat? Wala akong pipiliin. Paalisin siya. Miss Tan, this way. Sino ka ba? Deserve mo ba kausapin ako? Sino pa ang magpapaalis sa akin? Sabi ni Andrea, paalisin ka. Di mo narinig? Sabi ni Andrea, paalis na kayo. Hindi niyo narinig? Sino ka ba bata? May lakas ka bang kausapin ako? Andrea, gusto mo bang mag-away tayo? Miss Tan, magpapaalis ka ba? O gusto mong ihatid ka ni Isabel? Okay, Andrea, malupit ka.
Andrea, bigyan kita ng 2 araw. Maghanda ka at hanapin ako. Kung hindi, ipapahamak ko ang Santos Pharma. Okay ka lang? Siyempre, okay ako. Madali lang to. Matatakot ako? Kuya, huwag ka na magsalita. Ang bodyguard mo ay malupit din. Okay lang. Pasado na. Parang pasado ka sa pagsubok? Pwede ka nang maging bodyguard ko. Isabel, sumunod ka sa akin. May ipapagawa ako sa'yo. May papagawa ka ba sa akin? Wala lang. Gusto ko lang itanong, Bakit pula ang tenga mo? Hindi nagkamali ka lang. Ano ba talaga? Itatanong mo? Gusto ko lang may tanong. Yung kahapon, sobrang matindi. Ngayon, okay ka pa? Wala kang dapat ikahiya. Mas malakas lang ako. Isang batang babae, may lakas ng loob kaming agawin ng credit. Baguan ka, hindi mo alam ang batas? Huwag mong akaling dahil na-save mo si Andrea, ay aakyat ka na agad sa tuktok. Kausapin ka na, bingi ka ba? Walang hiya ka! Bitiwan mo ako! Patayin kita! tingnan mo noong nakarang buwan. Boss Andrea, may problema. Pinuntahan ni bodyguard si Isabel sa kantin. Nag-aaway na sila. Ano? Bakit nakatayo lang? Sugod na! Ano ba talaga ang nangyayari? Sila ang unang sumugod. Ikaw ang nanguna sa pang-api. Pwede ka nang umalis. Kayo, babawasan ng kalahating buwan na sahod. Tiwala ka lang sa sinabi ko? Hindi ako bobo. Ikaw na ang magaling. Hindi mo kailangan sila para ipangtanggol ang posisyon mo. Ngunit, kasama pa rin sila. Masyado kang malupit. Sila? Hindi kaibigan. Ano ibig sabihin? Kuya, tiningnan ko na sila. Totoong tauhan ni Grace. Failed ang spy. Di pa kayang talunin ng babae. Walang kwenta. Padalhan si Scar. Si Andrea. Di ka pa rin makalimot kay Andrea. Every life lang ang concern ko. Ang iba, ikaw, bahala. Salamat, Enrico. Pinadala na si Scar ang wanted. Andrea, hindi ka makakatakas. Sa huli, magiging akin ka. Isipin ko muna, this time, ano ang gagamitin sa'yo? Nasa bahay na tayo. Pwede ka na umuwi. Mapanganib sa paligid mo. Kailangan kitang bantayan. Nasa bahay na ako. Ano mangyayari? Mahal mo ba talaga ako? Gusto mong gamitin para makalapit sa akin? Ikaw na! Gutom na ako. Wala si tita ngayon. Mag-order na lang tayo. Hindi ako kumakain ng take-out. Ang arte mo para sa bodyguard. Saan ka pupunta? Kakain ako sa labas. Hindi mo ba ako babantayan? Sige. Ikaw ang magluto. Ako? Kayang mo magluto. Ako pa. Mas mahal mo si Isabel. Para lang makuha siya. Ginamit mo lang ako. Isabel, ang galing mong lumaban. Paano mo natutunan yan?
Sabi mo, bakit ka talagang gustong maging bodyguard ko? O baka matagal mo na akong nililigawan? Wag, Menge. Isabel, tapos ka na! Pinasok mo ang kubyerto sa bibig ni Kuya. Siya kasi... Siya. Siya kasi... May problema? Wala. Para sa akin lang, ang sarap ng hapunan na yon. Isabel, sumama ka sa akin bukas. Opo. Saan tayo pupunta? Papagawa tayo ng mga damit panglaban. Hindi mo gusto ang uniforme ng bodyguard, di ba? Paano kung habang protektahan mo ako, hindi ka maginhawa? May nagbabantay na sa'yo. Laging nasa panganib ka. Paano ka pa makapagpatahi ng damit? Meron naman ikaw. Ikaw, tiwala ka sa akin? Masama ba yon? Wala kang takot na ako'y kanilang tauhan. Unang maniwala ka. Pagkatapos, patayin ka. Ang kulit mo? May lakas ka pa matakot ako. Ako pa rin ang amo mo. Opo, boss. Magmaneho ka na. Ako magmamaneho. Saan pa? Hindi ako marunong magmaneho. Si. Yumuko? Walang takot sila. Ang tapang nilang umatake sa gitna ng araw. Maghintay ka dito. Huwag kang gumalaw. Wala kang pakay sa buhay mo? Parang gusto mong mamatay? Alam kong ginagawa ko. May paraan ako. Gusto mong gawin? Anong oras na ba ngayon? Huwag ka na magsalita. Gusto mong gawin? Mag Snipe. Ang bodyguard na to, naabot ako kahit malayo. Parang gumamit ng lakas. Sino ba talaga siya? Mamamatay na ba ako? Para sa'yo ako nasugatan. Dapat mong... Hindi ka mamamatay. Sugat lang yan. Tsaka, makakaiwas ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Para sa'yo ako nasugatan. Hindi mo ba ako pwedeng lapitan ng maayos? Bakit ka sumalag? Instinct lang yun. Huwag mo pansinin. Huwag kang magkamali. Hindi ako. Okay. Good. Salamat. Walang anuman. Saan ka pupunta? Good. Stay here. Kukuha ako ng tuwalya.
Ako na magpupunas. Eh di gawin mo. Wala man lang simpatya. Para sa'yo, ako nasugatan. Dapat mo naman ipakita ang pasasalamat. Kuya, ano kayo ginagawa? Sabi mo na, ano kayo ginagawa? Para iligtas si Isabel, ako nasugatan. Siya nagpupunas ng pawis. Ano? Nasugatan ka? Paano nangyari? Nambush kami. Ano? Walang hiya naman sila. Kailangan natin maghanda. Palakasin ang seguridad. Isabel, ikaw ang mag-lead. Sige, maghahanda ako. Kuya, may something sa inyo. Kuya, may something sa'yo. Anong something? Huwag mong tingnan ako ng ganyan. Look, 8 Isabel's your bodyguard. So, why did you get hurt protecting her? Instinct lang yon. Gusto ko lang maging hero. Totoo? Siyempre. Anyway, ngayon, alam ko na lahat. Ano ibig mong sabihin? Linawin mo. Alam mo ba? Magandang araw. Ako si Scar para kausapin si Andrea. May appointment ako. Maghintay lang po. Check ko lang po. Meron po kayong appointment. Sumunod po sa akin. Magandang araw. Pumasok po kayo. Sir Andrea, ako po si Scar ng Manila Entertainment Press. Maupo po kayo. Ikaw lang ang dumating. May sakit ang katrabaho ko, kaya ako lang ang gumawa ng trabaho namin. Maraming kalos sa kamay niya. At ang posisyon nito ay kakaiba. Parang hindi reporter. Parang isang hired killer. Boss Andrea, narinig ko na ang Everlife nyo ay pinag-uusapan. Pwede po bang ipakita para mas study ko ng mabuti para makagawa ako ng balita? Siguro naman. Sino ang kinakausap mo? Sino ang kinakausap mo? Andrea, mas mabuting sabihin mo na ang sekreto ng Everlife para hindi ka masaktan. Para hindi ka masaktan. Impossible! Hindi mo gusto ang mabuting paraan? Everlife, ang aking buhay. Mamatay man ako, hindi ko ibibigay. Subukan natin kung gaano ka katatag. Okay lang? Okay lang ako. Salamat, dumating ka.
Sumunod ka na lang. Di mo mapoprotektahan si Andrea. Di mo pa mapoprotektahan ang sarili mo. Ang gusto kong protektahan, walang hindi ko mapoprotektahan. Bakit kailangan? Magkano binayad nila? Bibigyan ka namin ng 10 beses. Mission ko protektahan si Andrea. Walang halaga ang pera. Si Isabel kasama ko pagkatapos ng pamanib. Patuloy pa rin niyang pinoprotektahan ako. Hindi man hiningan ng pera. Sino ang nagpadala sa'yo? Andrea. May nangyari ba? Nagulat ka ba kanina? Isabel, alam ko ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ako na ang magintindi. Ikaw, unti-unti mong maintindihan. Lalabas lang ako. Saan ka pupunta? Isama mo ako? Good boy. Wait for me. Pinadala na si Scar. Si Isabel, patay na. Walang siyang. Sino pang mapoprotekta kay Andrea? Hayaan ako mag-isip. Paano ko haharapin si Andrea? Gamitin ko ba ang latigo o ang kadena? Ikaw? Bakit buhay ka pa? Hindi posible yan. Ang daming tauhan ng samahang bayan. May state-of-the-art na security system. Paano ka nakapasok? Walang laban. Walang kahirap. Nasaan si Scar? Bakit hindi kanya napatay? Napatay ko na siya. Pinaglaruan mo lang yung larawan para matakot ako. Kahit na talagang napatay mo si Scar, magpapadala pa rin sila ng iba pang tao. Hindi ako naniniwala na malulutas mo lagi. Andrea ay akin din. Magaling ka magsalita. Ang tapang mo, suntukin ako. Kung magsalita ka, lumayo ka sa akin. Ang hangin dito ay marumi. Ikaw, may lakas ka? Alam mo ba ang pamilya Tan ay isa sa 4 na pamilyang malalakas? So what? Huwag! Pasensya na. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo, sinong nasa likod mo? Pakiusap po. Di ko kayang sabihin. Papatayin nila ako. Di ko gustong mamatay. Pamilya Santos, kahit mahina, isa pa rin sa 4 na pamilya. Ang makapag-ugnay, ang 3 pamilya. Maliban sa Tan, ang Reyes at Samahang Bayan. Pili ka lang. Matutuklasan ko rin. Sa tingin ko, wala ka ng silbi. Pasensya na. Sasabihin ko lahat. Sabihin mo, Ang Reyes, ang pinuno ng 4 na pamilya. Ang Tan, Santos at Samahang Bayan ay umaasa sa Reyes. May mga immortal ang Reyes. Marami ring master level. Ang mga tao ni Enrico ay mga martial artists. Reyes ang may hawak ng Manila. Ang gusto ni Enrico ay nakukuha niya. Gusto ni Enrico ang Everlife. Ngunit si Andrea ay ayaw ibigay. Kaya, kami ng Samahang Bayan, sumusunod lang sa utos.
Isang simpleng master-level immortal. Isang maliit na pamilya. May lakas sa Manila. Maghari-hari. Pakiusap po! Palayain niya na ako! Palayain ang Tan! Pinapangako ko! Di na ako magpapakulo sa kanya! Tsaka, ayoko nang makisali sa gulo niyo! Ipatawag mo si Enrico. Gusto kong makita siya. Yaya! Yaya si Enrico! Di ko kayang gawin! Dalawang araw. Di mo may patawag si Enrico. Di mabubuksan ang seal. Magdarugo ang iyong mga butas. Enrico! Failed si Scar. Si Isabel na babae. Nahanap niya ako. Pinipressure niya ako. Walang kwenta. Everlife. Kukunin ko yan. Enrico, si Isabel talagang may galing. Ang bahay ko ay may maraming bantay. Nahanap niya pa rin ako. Tsaka, sabi niya, gusto kayong makita. Ang batang to, talagang nakakabilib. Gusto ko siya dahil lumaban siya sa akin. Ngunit, sobrang mayabang siya. Ang mabait na aso, may makakain. Ang suwain na aso, alam mo ba ang mangyayari? Opo, ako ay tapat kay Enrico. Imbitahan si Andrea, bukas alas 11, sa Reyes Grand Hotel. Opo. Si Enrico Jr. ang susunod na Don. Simula bata pa, malupit na. Para makamit ang layunin, walang pakundangan. Di ko mabilang ang mga kumpanyang may bagong gamot na napasok ng pamilya Reyes. Huwag kang magpadalos-dalos. Gusto niya ang Everlife. Kung ayaw mong ibigay, magkakaroon tayo ng gulo. But, ibibigay mo ang Everlife sa kanila. Everlife, ang aking buhay. Hindi ko gustong ibigay lang kay Enrico Jr. Ngunit, kahit mahalaga sa akin ang Everlife, ang gamot ay bagay lamang. Ang tao ay buhay. Hindi ko gusto mawala kapara dito. Tiwala lang. Di nila kukunin ang Everlife. Di rin ako mawawala. Alam ko magaling ka. May mga magaling din si Enrico Jr. Mag-ingat ka pa rin. Huwag mag-alala. May tiwala ako. Utos ni Enrico Jr. Ang papasok, susukatin muna. Utos ni Enrico. Ang papasok, kailangang i-search. Ano ang ibig mong sabihin? Utos ni Enrico na i-search kayo. Paki-cooperate po. Enrico, si Isabel na babae, huwag mong maliitin. Ang ordinaryong bodyguard, walang magagawa sa kanya. Subalit, ang dinala ni Enrico ay hindi ordinaryo. Sa pagkakataong ito, sila ay mapapahinto. Subukan mong hawakan siya. Sasabihin ko lang once. Alice! Ano ang nangyayari? Babae naman siya. Bakit ang lakas ng dating niya? Sa tingin ko lang, nanginginig na ako. Bigla ako mamatras. Enrico, ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin. Pagkatapos nito, pwede mo bang tanggalin ang sumpa? Pwede po ba? Nandito na. Upuan. Andrea, pinatawag kita para pag-usapan ang pakikipagtulungan.
Paano ang tulungan? Ang Santos pinakamalaking pharma. Everlife sa akin lang maipapakita ang pinakamalaking halaga. Ang Everlife ay pinaghirapan ng aking kuponan at ako. Alam ko kung paano. Patasin ang halaga nito. Ang galing mong makagawa ng Everlife. May talento ka. Pinapahalagaan ko ang galing mo. Ngunit, ang pananaliksik at negosyo ay magkaiba. Ang Santos Pharma, walang kakayahan magpatakbo ng Everlife. Kung nasa inyo ang gamot, masisira lang. Tiwala ako sa Santos Pharma, lalo na sa aking sarili. Sir Andrea, lagdaan mo lang ito. Ipapangako ko, di magtatagal, ang Santos, magiging pinakamalaking pamilya sa Nueva Manila, sunod sa Reyes. Palalagyan ko rin ang stock ng Santos, magkakahalaga ng bilyon. Paano mo balak patakbuhin ng Everlife? Maliit lang. Para sa mayaman, gumamit ng membership. Gusto mo Everlife? Bumili muna ng ibang produkto. Maging member para makabili ng mahal. Para sa masa, isang Everlife, gawing 5 dosis, bilhin per session. Sa bawat session, gawing abot kaya, pero mahal pa rin. Sa ganito, kita natin pareho. Sa Everlife, hindi lang. Mapapahaba ang buhay ng 50 taon. Tutulungan din ito ang marami na makamit ang mga pangarap na hindi nila nagawa dahil sa edad o sakit. Maging ang lunas para sa buhay. Ang layunin ng Everlife ay para sa kabutihan, hindi para kumita. Para sa kabutihan, matagal na akong hindi nakarinig ng katatawanan na ganyan. Sir Andrea, ang pangarap mo ba ay iligtas ang mundo? Ang araw na ito, pipilitin kitang lagdaan ito. Red Scorpion. Isabel! Walang hiya ka kamunin si Enrico! Humahanap ka ng kamatayan! Umilag! Siya ang pinakamalakas na bodyguard ni Enrico, si Red Scorpion. Hindi siya katulad ni Scar. Si Red Scorpion ay talagang may lakas. Red Scorpion. Magpakabait sa bisita. Miss Cruz, pumili ng tamang daan. Ang ipinangako ni Andrea, lahat ng kayang ibigay niya, ibibigay ko pa ng higit. Hindi pa huli ang lahat. Sumali ka na sa Pamilya Reyes. Enrico, si Isabel na babae ay hindi mabuti. Palaban pa siya. Magiging problema lang. Mas mabuting... Hindi ka karapat-dapat. Sa Nueva Manila, walang naglakas loob na kausapin ako ng ganyan. Walang nagtanggi sa alok ng Pamilya Reyes. Miss Cruz, isipin mo muna mabuti. Wala kang mapapala. Hindi ako papayag. Para ngayon, walang usapan. Hindi nakuha ni Enrico ang Everlife. Pinatanggi mo pa siya sa mukha. Mapagiganti ang taong yan. Mag-ingat ka sa sarili mo. Wala siyang gagawin. Magtiwala ka. Ikaw ang mahalaga. Kung sakaling wala ako sa tabi mo, mag-ingat ka lagi. Isabel, sobra kang nag-aalala. Matapos mamatay sila, walang naulit na nagprotekta sa akin at nag-aalala kung sakaling mapilitan magpili sa pagitan ng Everlife at ni Isabel, walang alinlangang pipiliin ko si Isabel. Enrico, hayaan lang silang umalis? Paano ang Everlife? Huwag magmadali. Si Isabel na yan. Mayabang siya. Ang paborito ko, ang mga may danggal na nagpapakubli sa harap ko. Paano ako? Hindi pa natatanggal ang sumpa ako. Ang usapan natin, kuha ko Everlife. Kuha mo Santos Pharma. Hindi pa tapos ang trabaho. Gusto mo tanggalin ang sumpa? Ang mga tauhan ko hindi kailangan ng walang kwentang basura.
Enrico! Patawarin mo ako! Ang mga tauhan ko, hindi kailangan ito. Walang kwentang basura. Enrico! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Ipasa ang utos. Walang supplier ang pwedeng magbigay ng materyales kay Santos. Tingnan natin hanggang kailan sila makakapagtiis. Bukod pa, sabihin kay Carlos, simulan na. Ano ang ginagawa mo? Pinaplano ko kung paano papatakbo ang Everlife. Galit na tayo sa pamilya Reyes. Ang susunod na hakbang ay magiging mahirap. Pagaman, hindi ako marunong sa negosyo. Walang makatalo sa akin. Magtiwala ka lang. Ako ang magbabantay sa iyo. Hello? Kuya, may problema sa opisina. Ang warehouse ng materyales, sunog na lahat. Ano? Pupunta ako. Kuya! Ano ba talaga ang nangyari? Pinuntahan kami ni Carlos, sinunog ang aming bodega. Nasunog lahat ng aming materyales. Huwag magpanik, agad natawagan ng mga supplier. Mag-emergency order. Tinatawagan na lahat. Walang gustong tumulong sa amin. Paano naman ang mga hindi pa natin nakatrabaho? Tinatawagan na lahat. Walang gustong tumulong. Pinakamahalaga, kami. Nawalan kami ng 1 bilyon. Parang may nagplano. Parang may nagplano. Enrico Jr., tutangin ang to. Kaya pala nung pinakawalan ng kami, may plano pala siya. Si Boss Andrea nga. Wow! Sa araw ng pahinga, nasa opisina pa. Carlos, may limitasyon din ang pagiging walang awang. Boss Andrea, kung sisihin mo na lang ang paglapit kay Enrico. Sabi ni Enrico, 2 araw lang kayo. Ilipat ang Everlife sa kanyang pangalan. Ang iba pang gamot ng Santos Pharma, mapupunta sa Samahang Bayan. Sabi ni Enrico, yung kasama mo, gusto niya rin. Pikitin mo yung bibig mo! Andrea, ang panganay may tapang din. Sa nangyari ngayon, di na kita papatulan. Sa huli, di ka na makakapagyabang. Andrea? Kung hindi namin ibigay. Hindi ibibigay? Kung hindi, hintayin na lang ang pagbagsak ng Santos Pharma. Halasan! Ang pamilya nyo man lang ay isa sa 4 na pamilyang malalakas. Ba't ang inyong lahi ay puro alagad ng Reyes at asong uto-uto? Galit man si Miguel, hindi mababago ang sitwasyon. Sa Samahang Bayan, hindi namin ipagtatanggol ang Santos laban kay Enrico. Kayo, wag na kayo magpauto sa akin. Sa halip na magalit, maganda na lang kayo. Ilabas ang patent at formula kay Enrico. Magmakaawa kay Enrico. May pagtatanggol pa ang Santos. Kuya, ano ngayon ang gagawin natin? Sunog na ang raw materials. Walang nagsusupply sa amin. Parang pinapatay kami nila. Hayaan ako mag-isip. Wala bang ibang paraan kundi ibigay ang Everlife? Wala na bang ibang paraan? Kung matapos ko ang leader ng samahan, ang problema ay mapapagaan na. Isabel, huwag kang magpadalos-dalos. Maghintay ka sa bahay. Enrico, joke lang po. Di ba ninyo ako mapagkakatiwalaan? Matapos mamatay si Grace, ang mga negosyo niya ay ipapamahalaan mo na. Salamat Enrico. Magtiwala po kayo. Ako si Carlos, handang magsakripisyo para sa inyo. Kung magtrabaho ka ng maayos, pagkatapos nito, hindi ka magsisisi. Enrico, mapagkakatiwalaan po ako. Ngayon, si Andrea at ang iba, wala nang mapupuntahan. Di magtatagal, hihingi sila kay Enrico. Tanggapin ang Everlife. Sa kabilang banda, kahit pa matigas ang ulo, si Isabel ay mapapasa kamay ni Enrico. Magaling kapag nakuha ko ng Everlife, palalawakin ko ang Samahang Bayan ng Kalahate. Okay, salamat Enrico. Kayo?
Sino kayo? Paano kayo pumasok? Ako ang tinutukoy mo, na si Isabel. Mayroon kang sakit sa baga. Ang Santos Pharma ang may gamot para sa iyo. Pinatutulungan mo si Enrico. Wala kang takot na madamay ka? Ang pagbagsak ng Santos ay palitan lang ng manager. Hindi maapektuhan ang gamot ko. Wala nang paligoy-ligoy. Hara, ayaw mo na ang huling pagkakataon. Tulong! Tulong! Walang darating. Ang mga bantay sa labas ay natapos ko na. Bago sumikat ang araw, hindi sila gigising. Akala mo? Wala na akong magagawa. Hanggang bukas lang, ibalik mo ang mga materyales. Ng Santos Pharma. Kung ganoon, Hindi kita papatay ngayon. Akala mo dahil marunong kang lumaban, ikaw na ang pinakamalakas. Ako si Carlos San. Marami akong paraan para sa iyo. Nilason ka na. Yung hangin kanina, lason. Walang lunas. Kahit gaano ka katapang, hindi ka makakatakas. ang lason na ito, Sun's Venom. Walang kulay amoy. Kapag nalanghap, sa loob ng 5 minuto, mapupunit ang iyong mga organo. Walang kulay amoy. Na-feel mo pa rin? Subalit, kahit na naramdaman mo, walang silbi. Nilason ka na. Bago ako pumunta, uminom na ako ng antilason. Ang lason na ito, walang epekto sa akin. Walang epekto ang lason? Paanong baril? Walang epekto. Paano ang baril? Ikaw, naiwasan mo ang bala? At bigla ka lang lumapit ng hindi ko napansin. Sino ka ba talaga? Patay na bukas. Walang kailangan malaman. Ikaw! Kung talagang papatayin mo ako, ang mga kapatid ko hindi ka titigilan. Kahit saan ka tumakbo, hahabol ka nila. Tsaka, madadamay ang pamilya mo. Kabilang nga si Andrea at ang iba. Ganito ka mag-isip. Ba't hindi isipin si Andrea at ang iba? Hindi ako tatakbo. Kahit lahat ng samahang bayan, hindi nila ako masasaktan. Tungkol sa pamilya ko, kung makatulong kang hanapin sila, mas maganda. Magpapahinga ako. Si Andrea at Santos Pharma, hindi mo magagalaw. Huwag akong patayin. Matibay ang pamilya Reyes. Isa lang, hindi mo kayang diba? Kayo, kailangan niyo ako. Binigyan na kita ng 2 pagkakataon. Na yung nagsisisi ka, walang kwenta. Ang mga tulad mo na nagtataksil, Ako, hindi makipag-cooperate. Kuya! Kuya Carlos, silip-silip siya sa samahang bayan. Pati si Kuya pinatay. Siya ay napakatakot. Sino to? Sino ang may gawa? Humahamon sa samahang bayan, agad niyong imbestigahan. Agad po. Wait! Hanggang bukas lang, ibalik yung mga nawalang materyales ng Santos Pharma. Kung hindi, ang kapalaran ninyo ay tulad ni Carlos. Isabel Cruz. Umalis na kayo. Bukas, ipatawag ang lahat ng kapatid at sumama sa Santos Pharma. Boss Andrea! Kuya! May gulo na! Pinapalibutan ng samahang bayan ng Santos Pharma. Boss Andrea! Boss! May gira! Pinapalibutan ng samahang bayan ng Santos Pharma. Kuya, ano ngayon ang gagawin natin? tingnan natin. Boss! Biglang dumating si Carlos at pinapalibutan ng building.
Hindi nila sinabi ang gusto. Gusto lang silang makausap kayo. Patuloy silang naghaharap. Got it. Carlos, may baril at patalim pa. Anong gusto mo? Hindi pa tapos ang Santos Pharma. Agad tayo nag-aksyon. Pinapalibutan mo ang Santos Pharma. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Dahilan? Andrea, sa tingin ko, kayo ang dapat ang magbigay ng dahilan. Ano ang ibig mong sabihin? Pinatay ko ang pinuno nila. Patay na! Patay na ang Santos Pharma! Huwag magpanik. Mag-isip ng solusyon. Ano ang gusto mong dahilan? Para tipid oras. Sabay-sabay na kayo. Isabel, marami silang tao. Negosasyon muna tayo. Carlos, pwede naman tayo mag-usap ng maayos. Hindi na kailangan. Mga kapatid. Boss Isabel, tanggapin po ninyo ang Samahang Bayan. Tanggapin po ninyo ang Samahang Bayan. Ano ibig sabihin? Boss Isabel, mapasok ninyo ang Samahang Bayan. Pumatay ng aming leader. Kami gusto naming sumunod sa inyo. Sumapi sa mabuti. Ang mga raw materials ng Santos, pinunan ko na lahat. Magtago lang po kayo. Kuya, Nahanap ko! pinuna na ang raw materials. Triple pa! Boss Isabel, ang Samahang Bayan ay sa inyo na. Sabi ninyo, susunod kami. Handang mamatay. Para sa inyo. Kuya, Si Isabel ay isang Diyos! Siyempre, siya ang aking bodyguard. Tanggapin kayo. Pwede naman. Tanggapin kayo. Pwede rin naman. Munit kayo at ang Reyes. Mula ngayon, ang Samahan Bayan at Reyes, walang ugnayan na. Sino ang ipagtatanggol mo? Ipagtatanggol namin. Sino ang gusto mong sugurin? Sasugurin namin. Mga kapatid, magmano na sa bagong amo. Magandang araw, boss! Dahil tapat kayo, magiging parte na kayo ng security ng Santos. Isabel, ang laking organisasyon ng Samahang Bayan. Ipinasok mo sila sa security? Baka ayaw nila. Handa kami. Gawin namin ang gusto mo. Sa apoy man. Walang alinlangan. Ang galing mo, Isabel. Isabel, delikado na. Samahang Bayan mo na. Si Enrico Jr. ay ituturing na digmaan. Ikaw ang target nila. Ako ang target, kaysa ikaw ang target. Walang katotohanan. Problema ng Santos ito. Paano ka magdadala nito? Huwag mag-alala. Kayang-kaya ko. Isabel, ikaw ay sumang-ayon. Unahin mo ang iyong kaligtasan. Everlife sa harap ng iyong kalitasan. Wala itong halaga. Alam ko. Tingnan si Isabel. Pinapagalitan na si Kuya. Boss Andrea, nandito ang Reyes. Hinihingi ang board meeting. Wala na ang pamilya Tan. Pinapakita lang nila na hindi sila nagbibiro. Nayon ang Santos Pharma. Ano ba ang gagawin natin? Antayin na lang dumating si Andrea. Antayin? Walang oras ang Santos Pharma. Gaano katagal mabubuhay? Depende ngayon sa pagpili ninyo. Paano kayo pipili? Alam na ninyo ang tamang sagot. Bakit nandito si Tito Leo? Hindi ba siya kasama ni Don Santos nung magsimula? Mga kababayan,
Ngayon, mahina ang Santos. Walang magagawa kung hindi sumandal. Sumuko na. Tama siya. Ibigay ang Everlife para ligtas ang Santos. Ang pinakamatalinong desisyon. Tito Leo. Ang tagumpay ng Santos ay dahil sa aming teknolohiya. Ang Everlife ay pinaghirapan na pag-aralan, hindi namin ipagpapalit. Boss Andrea, sigurado ka ba na hindi ka nag-iilusyon? Andrea, nung panahong kasama ko tatay mo, wala ka pa sa mundo. Ako ang Santos. May karapatan magdesisyon kung paano magpatakbo. Ibigay ang Everlife at ang babaeng bamong si Isabel kay Enrico Jr. para ligtas ang Santos. Hindi ko ibibigay ang Everlife. Si Isabel ay imposible kay Enrico Jr. Ano ba talaga gusto mo? Isasama mo ba kami sa kamatayan mo? Tama, Boss Andrea. Kung hindi sumuko, wala na ang kumpanya. Tama, Boss Andrea. Huwag kang matigas ang ulo. Sino nagsabing wala na ang Santos? Sino ang nagsabing mawawala ang Santos Pharma? Pakinggan niyo ako, Boss Isabel, ang bagong pinuno ng Samahang Bayan. Sino ang magtangkang saktan si Boss Andrea? Ako si Carlos at ang mga kapatid, hindi papayag. Carlos, matapang ka. Nilabag mo si Enrico. Walang takot ka na maging katulad ng pamilya Tan. May boss ako dito. May kinatatakutan pa ba ako? Andrea, parang gusto mong mamatay kami. Paulit-ulit mong nilalabag ang pamilya Reyes. Tama. Alis na kami sa Santos Pharma. Tama! Alis kami! Alis sa Santos Pharma! Magtahimik kayo! May sumigaw pa? Ipaparamdam ko sa kanya ang lasa ng bala. Carlos! Enrico, hindi ka titigilan! Samahang Bayan, hintayin niyo ang pagbagsak! Kahit bilhin mo ang Samahang Bayan, hindi pa rin kayo makalaban ng pamilya Reyes. Wala na talaga kaming pag-asa. Mga tito, bigyan niyo ako ng 8 oras. Pinapangako ko, sa loob ng 8 oras, babangon ang Santos Pharma. Bakit ka paniwalaan? Walang oras. Ano ang magagawa mo? Tama! Huwag mong ipagmalaki! Boss Andrea, huwag mong ipahamak ang kumpanya. Sa loob ng 8 oras, kung hindi ko magawa, bababa ako bilang presidente at hawak niyo ang Everlife. Okay, bigyan ka namin ng 8 oras. Wala na rin naman. Bigyan ka ng pagkakataon. Kung taya na lang, tayain na natin ng malaki. Kung manalo si Andrea, ibigay niyo lahat ng shares niyo at umalis sa Santos Pharma. Ano magagawa mo sa 8 oras? Ipapasa mo pa ang lahat ng shares? Impossible lang yan. Bakit? Gusto mong sa huling oras? Manalangin na lang? Akala mo sino si Enrico? Kaya mo ba siyang labanan? Huwag mong akalaing dahil may 2 bodyguard ay malakas ka na. Parang bato laban sa bato. Kayo ba talaga sa Santos Pharma? Bakit kayo sumasama sa labas? Pinapalakas niyo ang kalaban. Nag-iisip kami ng maayos. Masyado pa kayong bata. Maraming salita. Sabihin mo, pusta ba? Pusta! Gusto kong makita kung paano kayo matatalo. Boss Andrea, tatalo ka, maghanda ka nang umalis. Miguel, gawa ng kontrata ng pusta. Kuya, Gusto kong makita 8 oras na lang. Ano magagawa mo?
Huwag kang maging walang-wala sa huli. Wala na. Anong problema? Ang mga tito, dating kasama ni tatay na nagtatag ng Santos Pharma at nakasaksi sa paglaki namin ni Miguel. Hindi ko akalain na ngayon ay magkalaban na kami. Ang hindi tapat sa Santos, walang pakinabang. Mas mabuting putulin ang mga gulo. Para sa hinaharap, para mas maayos na pamamahala. Tama ka. Hindi ko ipapabayaan ang Santos Pharma. Tama. Walang problema. Kami ni Kuya, palaging nasa tabi mo. Kuya, ito ang plano para sa emergency. Pirmahan mo na. Agad ipatupad. Sabihin sa kanila bilisan lahat ng proseso. Walang problema sa gastos. Hindi ko akalain, ang seryosong Andrea, iba talaga siya kapag nagtatrabaho. Kuya, pagod ka na. Magpahinga muna. Halika, kumusta na ang proseso? Ilang taon na akong presidente ng Santos Pharma. May kakayahan akong ayusin ang problema. Boss Andrea, 8 oras. Malapit nang matapos. Huwag ka nang lumaban. Magbito ka na. Ilabas ang formula ng Everlife. Tama. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Huwag nating sayangin ng oras. Ilabas ang Everlife formula. Maghiwalay tayo ng maayos. Mga tito, hindi pa tapos ang oras. Huwag muna nating sabihin, natalo na ako. Boss Andrea! Stable na ang stock ng Santos Pharma! Paano nangyari to? Sa loob lang ng 8 oras, kahit pinipilit ng pamilya Reyes, bumalik ang presyo ng stock. Anong... Andrea, paano mo nagawa to? Madalang, ang Samahang Bayan, triple ang binigay na stock. Protektado ng Samahang Bayan, doble ang bilis ng trabaho. Tsaka, ang pangalan ng Everlife, kilala na sa ibang bansa. Lumawak ang market, dumami ang order. Kaya naman tumataas ang stock ng Santos Pharma. Swertihan lang yan. Sa susunod na crisis, wala ka ng swerte. Ano to? Tapos na ang taya, KO. na ang magtupad. Andrea, ganyan mo ba tratar ang matatanda? Noon buhay pa tatay mo, hindi ka ganyan sa akin. Kayo mismo ang kumirma. Sumang-ayon tayo. Kailangan yung tuparin. Sumang-ayon. Kami kasama ni Don Santos nung simula. Gusto mo ba kaming iwan? Andrea, sobrang walang puso ka. Sumusunod lang kami. Andrea, umalis ang bodyguard na yan. Hatid mo kami pababa. Wala nang problema. Miguel! Pirmahan. Mga tito, kung hindi ninyo pipirmahan ngayon, baka hindi kayo makalabas na. Andrea! Ikaw! Walang hiya ka. Andrea, ganito mo ba tratar ang mga matatanda? Isang araw, masisira mo ang Santos Pharma. Pirmado na ni Tito Leo. Kami, pirmahan na lang. Ano pa magagawa?
Isabel, salamat. Parte lang ng trabaho. Kapag tapos na lahat, bibigyan kita ng seremonya. Seremonya? Sir Enrico, sumuko na ang samahang bayan kay Andrea. Stable na ang stock ng Santos Pharma. Siya ang may gawa, si Isabel Cruz. Siya ay demonyo. Isabel Cruz. She really surprised me. Red Scorpion, find Carla's son. Let him know the cost of betraying the Reyes. Opo, Sir Enrico. Kuya, busy ako buong araw. Ang leeg ko. Kailangan kong bigyan ng reward ang sarili ko. Ikaw na muna mag-order. Ayat muna ako maligo. Baba ako mamaya. Isabel, maghilamos ka na rin. Anong gusto mong kainin? Ako na mag-order. Nakalimutan ko. Hindi ka kumakain ng take-out. Walang problema. Kakain ako. Ano? Akyat muna ako maligo at magbihis. Isabel, malapit na ang in-order nating inihaw. Ate Isabel, may 2 bote akong red wine. Ngayong gabi, celebrate tayo. Hello? Boss, tulong! Nahabol kami ng mga Reyes! Papatayin nila ako! Tulong! Isabel, anong nangyari? May lakad ako. Lalabas muna ako. Huwag na, maghintay. Boss, finally! Nandito ka na! Halos hindi na kita makita! Si Enrico Jr. ang nagpadala? Si Enrico Jr. nagpadala ng sira-ulo na Red Scorpion. Wala pa alam, sinugod kami. Ang mga kapatid ng Samahang Bayan binugbog hanggang duguan. Pilitin ako ibigay 80% ang Samahang Bayan para lang bitawan ako. Sabi pa ni Enrico Jr., Sinabi niya. Sabi niya, huwag mong akalaing may espesyal na lakas ka. Ang lakas ng Reyes, hindi mo kayang labanan mag-isa. Huwag kang magpakatanga. Sabihin mo na lahat. Binigyan kami ng 2 oras para mag-isip. Isama ang lahat ng kapatid mo. Sumuko sa pamilya Reyes. O tuluyang mawala sa Nueva Manila. Boss, ikaw na ngayon ang pinuno ng Samahang Bayan. Kailangan mong mag-isip. Tulungan kami! Ang pamilyang Reyes may ilang may kapangyarihan na maliit na pamilya lang. Para kay Enrico Jr., hindi kailangan ng 2 oras. Paano mangyari yan? Maaring madali lang, pero marami ang Reyes. Di natin kayang patayin si Enrico. Halimbawa? Katulad ng bodyguard ni Enrico, ang babae, si Red Scorpion. Siya ang pinakamalakas sa bundok ng Kalinaw. Walang awa siya. Mayroon din siyang bodyguard na si Ramon. Malapit na siyang maging master level. Anong pa? Si Don Enrique Reyes. Siya ang Don. Master level na siya. Matagal na ang nakalipas. Ang kanyang lakas ay mas malalim na. Got it. Boss, alam kong malakas ka. Pero marami sa Reyes ang malalakas. Ikaw lang, paano tayo? Wag magalala. Boss May, naisip na po ba kayong paraan para dito? Wag na mag-isip. Harapin na lang sila. Pero Sige na, gutom na ako. Maghanda ka ng pagkain. Tama, malakas si boss. Mayroon siyang nagtuturo sa kanya. Baka may kinuha na siyang master, kaya siya kalmado. Boss, maghahanda na po ako. Abangan nyo lang. boss, yung master na kinuha nyo, kailan po babalik? Walang darating. Patay na! Patay na tayo! Kahit gaano kagaling, hindi mo kailabanan sila lahat.
Patay na tayo ngayon. Hindi ka kakain? Sa sitwasyong ito, paano ako kakain? Takbo na tayo! Bakit tayo tatakbo? Malilate na tayo! Aalis na ako! Tatakbo ngayon? Huli na! Huwag lumuhod! Sa pagpasok mo sa aking grupo, walang dahilan na basta-basta kang lumuhod. Boss, kahit gaano kagaling, kahit lahat ng kapatid nasa samahang bayan, hindi natin sila kayang lebanan. Kayong dalawa lang ngayon, sa loob ng bahay, kailangan kang yumuko. Ang pamilyang Reyes ay hindi karapat-dapat. Langit lang? Matapang ka lang. O talagang may tapang? Ang lumaban sa pamilyang Reyes, ang damo sa libingan, ay 2 metro na ang taas. Hindi ko kayo pinapansin. Hindi kayo karapat-dapat na maging kalaban ko. Ngunit kayong pamilyang Reyes, patuloy niyong ginugulo kami. Kung ayaw niyong sumuko, handa akong labanan kayo. Pinapayuhan ko kayo. Resolbahin ng mapayapa. Gusto mong paano ang solusyon? Maliit lang. Ang samahang bayan ay akin na. Lumayo sa kanila. Huwag silang guluhin. Pati na. Ang 10% ng stock ni Carlos, ibalik niyo ng buo. Sa pamilyang Santos, huwag silang guluhin. Mula ngayon, pag nalaman ko na may ginawa ulit ang Reyes laban sa Santos, Hindi ko kayo papatawarin. Ha? Hindi kami papatawarin? Batang babae lang. Ang yabang mo. Huwag mong akalaing walang lakas ako. Kung ayaw mong makinig, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Di ka pa rin nagbabago? Huwag mo akong sisihin. Boss! Umalis ka muna. Kayang-kaya ko, magpigil na kaunti. magalang ka pa rin. Ang Soul Whip! Maraming master level na mga master ang namatay sa Soul Whip ni Red Scorpion. Kapag lumabas ang Soul Whip, walang kaluluwa ang makaligtas. Patay na. Patay na talaga ako. Patay ka! Oh, Diyos ko. Patay na ako. Magpakamatay ka! Ang galing niya. Paano? Paano nangyari to? Nahawakan niya ang aking soul whip. Paano? Isang suntok lang. Napatay mo si Red Scorpion. Paano yan? So what? Kahit gaano kagaling, mas mabilis ka ba sa baril? Isabel! Subukan mong hawakan ako. Patay ka sa akin. Bitbitin siya. Bitbitin! Subukan mo akong hawakan. Patayin kitang walang libingan. Ikulong siya. Ikulong? Copy. Carlos, subukan mo akong hawakan. Isisisi mo na ipinanganak ka sa mundong ito. Wala siyang gagawin. Sige. Enrico, pasensya na. Ikaw! Bitawan ako! Papatayin ko kayo! Ah! Wala kang ginawa kundi sumigaw. Kung magulo ka pa, ipopost ko ang larawan mo sa lahat ng media ng Nueva Manila. Tingnan natin si Enrico. May mukha ka pa ba na makipagkita sa tao? Ganito ba ang paraang paghihigante? Oo, boss. Siya si Enrico. Ang larawang ito ay epektibo sa kanya. Mas epektibo pa kaysa suntukin. Karang bata.
Sino yan? Sino yan? Nandito ka na. Young Master, agad akong pumunta dito pagkatapos lumabas. Pasensya na po. Hindi huli. Tito Ramon, sapat na naandito ka. Agad na patayin ng dalawa. Ganito ang kahihinatan ng humahamak sa pamilya Reyes. Boss, siya si Master Level Bodyguard ng Reyes, si Tito Ramon! Ano ang gagawin natin? Paano na to? Narinig kita. Alam kong may lakas ka. Ngunit may mas malakas pa sa'yo. Hindi dapat nilabanan si Young Master. Si Enrico Jr. ang paulit-ulit na gumulo. Nagdepensa lang ako. Hindi makilala ang tama at mali. Ganyan ba talaga ang Reyes? Walang galang! Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang hindi mo dapat lapitan. Ang bata pa niya, pero ang lakas niya ay mas malalim pa kaysa sa akin. Saan siya nanggaling? Hindi ko narinig ang pangalan niya. Tito Ramon, bakit nakatayo lang? Patayin mo sila! Patuloy pa ba? Miss Cruz, masyado kang... Pareho tayong may pangalan. Bakit kailangan mag-away? Mas mabuti siguro nating ayusin ng mapayapa. Pwede. Ngunit bago yan, ang pinsala ng Santos, kayo ang mababayad. Tama na magbayad. Alam ko lang. Ilang perang gusto mo, Miss Cruz? 20 billion. 20 bilyon? Kakayanin mo bang kainin yan? Walang paligoy-ligoy. Yerpula bilyon. Walang yerpulo, walang usapan. Ikaw ba ay natakot lang kay Tito Ramon at nagluko ang utak? Hanggang ngayon, nagdedemand ka pa? Tito Ramon, ipakita mo sa kanya na paglapastangan sa pamilya Ramos. Sang-ayon ako sa hiling ni Miss Cruz. Tito Ramon, ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Young Master, mas malakas siya sa akin. Kung ipagpapatuloy natin, tayo lang ang masasaktan. Mas mabuting tapusin na. Magtiis muna. Sa susunod, babawi tayo. Okay. I-rebellion? Dadalhin mamaya. Ngunit Miss Cruz, nilabag mo ang pamilya Reyes. Ang kahihinatnan mo. Isipin mo, mas marami pa sa 20 bilyon. Ikaw, walang respeto. Sa tingin mo ba, ikaw ang pinakamalakas? Kayong dalawa ay nagpapalaban. Ay matalino ba? Sa tingin ko, pag-isipan nyo. Ikaw! Okay. Ang nangyari ngayon, hindi ko makakalimutan. Boss, walang hupas. Ilang galaw lang, napatumba mo ang Reyes. Ngunit, sa totoo lang, bakit sila sumunod agad? Sinabing magbayad, nagbayad. Hindi sapat ang lakas. At duwag lang sila. Tito Ramon, okay ka lang? Sa palo niya nasugatan ako. Paano nangyari? Si Isabel ay master level lang. Paano niya kayang sugatan si Tito? Ang lakas niya ay hindi maunawaan. Hindi siya ordinaryong master level. Hindi ako naniniwala. Ang pamilya Reyes, hindi kayang patumbahin ang isang babae. Huwag magpadalos-talos. Hindi natin alam ang tunay na lakas ni Isabel. Kailangan natin alamin ang kanyang tunay na lakas at kanyang kahinaan bago kumilos. Okay, Alice. Saan ka ba talaga kagabi? Ano ba talagang nangyari? Bakit hindi ka umuwi buong gabi? Naghintay ka buong gabi? Wala kang sinabi kagabi. Tumakbo ka lang palabas. Di rin makontak. Naghintay ako buong gabi. Off ang phone ko. Masaya akong safe ka. Alam niya ang kakayahan ko, pero nag-aalala pa rin siya. Kagabi, nagmamadali kang lumabas. Walang kinain. Siguro gutom ka na. Alam kong ayaw mo mag-order, kaya hinanap kita ng chef na marunong gumawa ng iba't ibang pagkain. Kay Miss Cruz po ito, diba? Opo. Marunong akong gumawa ng lahat. Mula ngayon,
Kung anong gusto mong kainin, sabihin mo lang sa akin. Ako si Mark. Halika, kumain na tayo. Opo. Oh, right. Kinausap kita kagabi. Narinig ko si Carlos. Bakit siya? Nang trouble na naman ng pamilya Reyes. Wala kang isipin. Gawin mo lang ang trabaho mo bilang presidente. Ako na ang bahala. Isabel Sia talaga ang pinakamaganda at pinaka-espesyal na babae. Hatay. Walang kwenta! Walang kwenta! Walang kwenta ka! Dinala mo lahat ng mga master. Pero pinahiya ka pa. Binugbog at binuhos ng tubig. Ang pangalan ng Pamilya Reyes, nasira mo. Tatay, akala ko madali lang siya. Si Isabel na babae, mas mahirap talunin kaysa sa akala ko. Pasensya na, tatay. Okay na lang. Bata ka pa. Normal lang ang pagkakamali. Wala ka nang pakialam dito. Ipagbabayag kita. Ang pangalan ng Pamilya Reyes, ibabalik ko. Andrea, bakit ka tinititigan ako? Anong gagawin ko? Paano sagutin? Sasabihin ko ba? Kung sasabihin ko ngayon, ano ang tsansa ko? Tanggapin kaya niya? Isabel, ang totoo. Hello, Don Reyes. Andrea Santos, diretsa na lang. Ilabas mo si Isabel. Don Reyes, di ba? Ang nangyari kagabi, alam ko na. Handa kaming bayaran ang gamot ni Enrico at ang banyos moral. Andrea, akala mo ba kailangan namin ng pera mo? Walang kwenta ang ibibigay mo. Kailangan ko lang si Isabel. Kung hindi mo siya ilalabas, lilipunin ko ang buong pamilya Santos. Don Reyes, may problema ba? Mag-usap tayo diretsyo. Okay, tanong ko. Ikaw mismo pupunta. Para iwasan ang gulo. O, lilipulin namin kayong lahat. Tama nga. Ang ama, ang anak. Ano ibig mong sabihin? Parehong malupit. Walang pakundangan. Malapit ka nang mamatay, may lakas ka pang magsalita. Ako, Isabel, sumugod pa si Don Reyes. Malaking problema na ito. Ganto. Paalisin kita muna. Magtago ka muna. Andrea. Tiwala lang. Walang mangyayari. Kuya! Ako, wala akong nakita. Ako. Wala akong nakita. Kayo lang. Kuya, Ate Isabel, ang galing! Agad ka nang nakuha! may sasabihin ka, di ba? Bilisan mo. Sir Andrea, Miss Cruz, all dishes are served. Please eat while it's hot. Kain na, gutom na ako. Wait!
Ang adobo, may lason. Ate Isabel, hindi naman siguro poisonin ni Tita Weng tayo? Hindi lang ang adobo. Lahat ng pagkain dito may lason. Miss Cruz, huwag po kayo magsalita ng walang basehan. Binili ko lang po ito kaninang hapon sa palengke at niluto ko agad. Nagtatrabaho po ako dito. May pinaghirapan din ako. Kahit ayaw mo sa akin, huwag mo akong binabastos. Isabel, sigurado ka? Si Tita Weng ni-refer ni Tita Chona. Si Tita Chona ang nagpalaki sa amin. Dapat ay mapagkakatiwalaan. Uminom ka. Pinapahiya mo ako! Hindi ko tatanggapin yan! Uminom ka lang ng lugaw. Pinapahiya ka na? O takot ka lang? Uminom ka ng lugaw? Sabihin mo ang totoo. Patawot? Sir Andrea? Miss Cruz? Bakit? Maayos naman kita tratuhin. Wala akong magawa! Sila! Kinuha nila ang anak ko! Pinagbanta! Kung hindi ko susunod, papatayin nila siya! Sino sila? Sila ay... Kuya! Andrea! Heaven's poison. Spreads very fast. Need to cure now. Natawag ako ng ambulansya. Huli na. Ililipat ko ang lason sa aking katawan. Puntaan mong botika. Hanapin ang Fire Blossom. Bilisan! Ate Isabel, paano ka? Mas matagal ako makakatagal. Bilisan? Opo. Isabel, anong nangyari? Di ako mamamatay. Ate Isabel, bilisan! Babalik ako para gamutin ang lason. Huwag ninyo akong abalahin. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Kuya, para lang iligtas ka ni Ate Isabel, handa niyang isugal ang buhay niya. Ano ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Ang lason mo ay napakalakas. Sabi niya, huli na ang ambulansya. Huli na rin ako makahanap ng gamot. Ate Isabel, kailangan lang ni Ate Isabel ilipat ang lason sa sarili niya. Ano? Kuya, wag muna. Ginagamot ni Ate Isabel ang lason.
Magiging abala lang siya sa'yo. Binigay ko na ang Fire Blossom. Magiging okay siya, kuya. Nawala na ang lason. Ngunit ang lakas nito ay sumasalungat sa aking puwersa. Ang puwersang ito. Sumira ng lakas ko. Paano ko ito malulutas? Andrea! Bakit walang galaw? Wala na ba sa? Isabel, ikaw ay... Anong nangyari? Alam ko ang nararamdaman mo. Minute, hindi ba't mabilis na? Hindi maganda ang mag-isa lang tayo sa gabi. Magpakatino ka. Maraming salita. Sigurado ka ba? Una, ipinapahayag ko. Kayong dalawa ang nag-umpisa. Pinatunayan ko ng paulit-ulit. Wala pa akong sinasabi. Bakit ka kinakabahan? Kinakabahan ako? Kinakabahan ako? Sino ang kinakabahan? Pangalawa na to. Sa pagkakataong to, kailangan mong panagutan ako. Kung hindi, ako. Sumang-ayon ka? Ang una ay aksidente. Ang pangalawa, kahit may dahilan, alam ko ang sarili ko. Kung hindi gusto, hindi mangyayari. Ngayong malinaw na, bakit mag-atubile? Isabel, matapos ang lahat, ipapangako ko. Gagawin ko ang lahat ng seremonya para sa'yo. Wala akong pakialam. Wala kang pakialam, pero ako, meron. Ang meron ng iba, si Isabel din dapat meron. Yang naglagay ng lason, may hinala ka na? Maliban sa Reyes, walang iba. Okay, pagbihis ka na. Mamaya hanapin natin si Miguel para pag-usapan. Dalawang buwan na ang nakalipas. O baka natanggal na ang selyo.
Wow! Mahilig si Dre sa manok. Ilagay mo dito. Ang presko na yon, sobrang tagumpay. Sa Renew One, ang mga walang paa, may pagkakataon na makatayo na ulit. Sa wakas, ang Pamilya Cruz makakatulong na sa lipunan. O nga, handa ng pagkain. Tawagin mo si Sab at Dre para kumain na. Okay. Sab Dre, kumain na! Wow! Dre, gawa ni tatay maraming pagkain. May manok pa. Paborito ni nanay yan. Kain ka ng marami. Don Reyes, maligayang pagdating. May kailangan po ba kayo? Mr. Cruz, ang iyong Renew One ay maganda. Gawin natin, bigay mo presyo. O kaya, pwede tayo mag-usap ng partnership. Paano ang gusto mong partnership, Don Reyes? Ang susunod na R&D, produksyon at operasyon ay hawak ng Reyes Group. Para sa amin, 10% lang. Anong pinakaiba sa pagnanakaw? Hindi ako pumapayag. Hindi pumapayag? Ang pagpunta ko dito ay hindi para kausapin tayo. Batang-bata, ilang taon ka na? Halika, laro tayo. Anong balak mo? Partnership o pagbagsak? Kayo na ang pumili. Binibigyan ko lang kayo ng 3 segundo. Wait! Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Dapat ganyan na lang. Pinilit pa ninyo ang mahirap na paraan. Wala nang buhay. Kuya, narinig ko na naman silang nabigo. Di ko alam kung anong gagawin nila. Kahit gaano kagaling si Ate Isabel, baka mapahamak din siya. Hindi ko nahahayaan si Bella na mapahamak. Anong plano natin? Kilala ko si Tito Ben ng Nueva Manila. Respetado siya. Kung siya ang magpakita bilang tagapamagitan, baka makipag-usap sa pamilya Reyes. Para ayusin ang gulo. Narinig ko si Tito Ben ay nakaretire na. Magpapakita ba siya para sa iyo? Subukan natin. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Kapag nagising si Bella, sabihin mo sa kanya. Huwag siyang mag-alala. Kuya, ingat ka. Huwag magpaiwan ng buhay. Nakasign ang kontrata. Bakit pa kayo... Tatay! Tatay! Nanay! 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 Tatay! Nanay! Dumaan lang dito ay may pagkakataon. Mapaghamong buhay. Limutin ang nakaraan para mabuhay. Kaya pala. Don Enrique, lumang sakit. Babayaran mo? Tito Ben, pasensya na po sa abala. Matapos ang lahat, ang pakikipagtulungan sa pamilya Benitez ay may 30% discount. Sir Andrea, alalahanin lang usapan. Pumasok na.
Don Reyes, handa mabigay si Boss Andrea ng 20 bilyon bilang kabayaran. At pag ilabas ang Everlife, Reyes Group ang unang mabebenta. Wala ng gulo, para sa ikabubuti ng lahat. Ako ang tagapagkasundo mayon. Bigyan niyo ako ng mukha. Mukha? Kung ayaw niyang magkaroon ng gulo, hindi dapat pinabayaan ang babaeng si Isabel na paulit-ulit at paulit-ulit na hamakin ang pamilya Reyes. Tama kayo, Don Reyes. Si Isabel ay bata pa at minsan ay mapusok. Para magpatawad, handa akong magbigay ng 20 bilyon. Sana si Don Reyes ay makapatawad. At saka, bibigyan din natin si Enrico ng kompensasyon. Kompensasyon? Siguro mo, kailangan ng pera ang pamilya Reyes. Gusto magkasundo? Ipakita mo ang tunay na pagpapatawad. Ano ang gusto mong gawin, Don Reyes? Buong formula ng Everlife at pagbili ng patent. Tsaka ang Santos Pharma. 60% ng shares. Ang hiling mo ay parang ibibigay mo na lang ang Everlife at Santos Pharma. Yan lang ang hiling ko. Kung hindi, walang usapan. Kung nagpupulong tayo, ibig sabihin, kailangan tayo magbigayan? Mas matalino pa rin ang matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayong nandito ka, ako, hindi naman umaasa, napapayag ka. Ngayong nandito ka, ang pamilya Reyes ay hindi lugar na pwede mong pasukin at labasan. Sa gitna ng araw, papatayin mo ba ako? Mas madali kang patayin. Pero ang anak ko ay gusto ang bodyguard mo. Kailangan pa kita para maakit siya dito. Walang mangyayari. Deserve ba niya? Tito Ben. Titingnan mo lang siya, walang respet. Kayong dalawa ang kasabwat! Pasensya na, Boss Andrea. Ang pamilya Reyes ang pinakamalakas. Hindi ko kayang labanan sila. Kailangan kitang dayain. Kayo. Labanan mo ako? Wala ka pa sa level ko. Sa tingin mo, darating si Isabel para iligtas ka? Darating siya. Siguradong darating siya. Alam ko, tapat siya sa iyo. Kahit magkano ibigay, hindi siya lilipat. Gusto kong makita kung gaano siya kagaling. Dito ako maghihintay at maghahanda ng lahat. Ang ginawa niyang paglapastangan sa anak ko ay babayaran niya. Matapos akong saktan, ipapasa sa anak ko para paglaruan. Asa Isabel? Nasaan si Andrea? Kuya ko. Dre, Ate, sigurado ako nang loko si Don Enrique. Anong gagawin natin? maghintay ka lang dito. Hihintayin mo akong bumalik. Paano ka pumasok? Nasaan ang mga bantay? Bitawan! Bitawan ako! Tulong! Tulong! Patayin niyo siya! Palabasin si Don Enrique. Isabel, huwag kang magpadalos-talos.
Si Andrea, ang basura, nasa amin pa. Isabel, huwag ako. Bitag ito, tumakbo ka. Palayain mo ang anak ko at sumuko ka. Kung hindi, papatayin ko siya. Kung galawin mo siya, patayin ko si Enrico Jr. Ang lakas niya mas malakas pa sa inaasahan. May 3 segundo. Kung hindi mapalayain, patay si Enrico Jr. Tatay, tulungan mo ako! Iza, Enrico Jr., patayin siya! Sino ba patay sa kanya? Mapapasa sa kanya ang kalahati ng Reyes Corp. Anong susunod mong gagawin? Okay, papatayin ko ngayon si Andrea para maglibing kasama si Enrico Jr. Sino ka ba talaga? Pwede tayong magkasundo. Everlife at Santos Pharma. Wala na akong gusto. Umalis ka na. Ipangako ko. Sapagkat umalis ka, agad kong pakakawalan siya. Mula ngayon, walang magkakaharap. Malalim na galit? pwede bang kalimutan lang? Malalim na galit? Wala tayong gulo. Saan ang galing ang galit? 12 taon ang nakalipas, ang krus ay nawasak. Kayong dalawa ang nakatakas. Malinaw na ang lahat. Panahon na para tapusin ito. Kung ganon, tara, magpatayan na lang! Gagamitin ko ang Death Palm. Kahit gaano kahusay, wala kang makakaligtas. Isabel, ayos ka lang? Okay lang ako. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang tumanggi. Pinilit mo akong labanan. Ang hihina lang ang lakas ko. Ilang taon lang, babalik din. Ikaw naman, ang kapalit ng iyong pagmamataas ay ang iyong buhay. Everlife sa iyo. Santos Pharma, ilang porsyento binibigay ko. Paalisin mo siya. Huli na! Ako si Don Enrique. Ang paniniwala ko ay patayin ang ugat. Ngayon, dadalhin ko kayo sa kamatayan. Ako nang maghahatid sa inyo. Paano nangyari? Ang lakas mo kanina ay dapat na... Ang aking lakas ay talagang ngahinto. Salamat sa iyong Death Palm. Gamit ang buong lakas mo, tinulungan mo akong mag-level up. May huling salita ka pa ba? Hindi ko akalain na ako. Nagplano buong buhay, wala pa ring nakuha. Kung alam ko lang, dapat kitang hinukay hanggang sa lupa para mahanap ka. Salot ka! Tapos ka na. Sab? Dre? Kayong talaga? Akala ko matagal mo nang... Kahapon ko lang naalala, pasensya na. Nung araw, siguro ang tagal mong nalungkot. Siyempre naman, umiiyak ako ng matagal. Hindi makakain at uminom. Yung mga kaibigan ko, ayaya ako. Tinanggihan ko lahat. Ang pinakamabuting kaibigan ay ikaw pa rin. Ngunit, hindi lang tayo magkaibigan. Magkasintahan na tayo. Umuwi na tayo. Kuya, di ba kayo na ni Ate Isabel? Bakit ka kinakabahan? Alam mo, nag-love life ka na ba? Boss Andrea, relax lang po. Sigurado namang sasang-ayon si boss. Ang pagmamahalan nyo, lahat kami ay nakikita naman po.
Bella. Sinabi ko na bubuo ako ng seremonyas para sa'yo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Sa setup mo, akala ko mag-propose ka. Propose? Handa na rin yun. Kung gusto mo, bilhin natin ngayon ang singsing. Walang rush. Marami pa tayong oras. Unahin natin. Isusuot ko sa'yo. Oh no! Sa wakas, mapapasa kamay na ni Ate Isabel si Kuya. Ngayon, Ooh,